Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, mahigit isang linggo na ang nakaraan ng simulang mabalot ng usok o haze ang ilang bahagi ng Kalakang Maynila kasama ng Bulacan. Dahil ito sa sunog ng Navotas City Sanitary Landfill, inabisuhan ng Environmental Management Bureau ang mga tao sa mga apektadong lugar na mag-ingat sa hangin na unhealthy o mapanganib sa kalusugan. Halos isang linggo ang nakalipas. Tanaw pa rin ang usok mula sa tambakan at nalalanghap pa ng mga katabing lugar ang masangsang na amoy nito. Paliwanag ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa naipong methane gas mula sa mga nabubulok na basura. Kapag nabubulok ang basurang basa at organiko tulad ng tirang pagkain, dahon at iba pa, gumagawa ito ng isang uri ng gas na kung tawagin ay methane. Doon mismo sa ilalim ng bundok ng basura nagmumula ang gas na ito. Lalo na kung siksik ang tambak at matagal nang nakaipon. Kapag sobra na ang naipong methane at madampian ito ng init o apoy, halimbawa dahil sa mainit na panahon, pwede itong biglang sumiklab at magdulot ng malaking sunog. Habang isinusulat natin ang editorial na ito, kapanalig, mahigit 300 ng residente sa isla sa bayan ng Obando, Bulacan ang kinakailangang ilikas. Nagpamigay din ang lokal na pamahalaan ng Obando ng face masks sa ibang lugar. Nagpaabot naman ng pagkain ng Navotas LGU sa mga inilikas sa pamilya at nangakong magbibigay ng medical assistance kung kinakailangan. Nasa mga unang buwan pa lang ng 2026, pero ilang trahedya na ang nangyari sa mga tambakan ng basura. Pumasok ang bagong taon sa sinabayan ng pagguho ng basura sa Binaliw Landfill sa Cebu City. Nasiksik kasi ng tubig ang tambakan ng basura dahil sa ilang araw na pag-ulan sa lugar na yun. Hindi bababa sa 30 ang namatay at marami ang na-trap at pilit na iniligtas. Isang buwan na ang lumipas nang mangyari ito, ang pagguho muli ng basura sa isang tambakan sa Rodriguez, Rizal. Isang tao ang kumpirmadong namatay at 2 naman ang nawawala. Ang landfill, kapanalig, ay pinatatakbo ng isang pribadong kumpanya kaya ipinag-utos ng pamahalaang panlalawigan ng Rizal na imbestigahan ang nangyari. Isa sa mga itinuturing na dahilan ng pagguho ng basura ay hindi maayos na disenyo ng landfill at ang paraan ng pagkatambak ng mga basura. Huwag na sanang madagdagan pa ang mga ganitong trahedya kapanalig sa mga tambakan ng basura. Ilang dekada na rin ang nakalipas nang mangyari ang payatas trash slide na kumitil din sa buhay ng napakarami. Pero tila kulang ang ating mga natutunan. Permanente nang sarado ang Payatas Dam site pero nasulputan pa rin sa iba't ibang lugar ang mga bundok ng basura. Sinasalamin ng pagpapatuloy ng operasyon ng mga dump sites at landfills ang tinatawag ni Pope Francis na culture of waste. Isang kulturang nag-uugat sa modernong konsumerismo na kung saan halos lahat ng bagay, kahit pa ang mga tao ay tinatapon lang kapag hindi na napapakinabangan. Disposable, ika nga ang tawag dyan. Ang walang patumangging pagbili at pagkonsumo natin ay nauuwi sa pagkakaipon ng basura sa mga tambakan. Ang mga tambakan naman ito ay pinagmumulan hindi lang ng polusyon kundi ng panganib sa buhay ng maraming tao, lalo-lalo na ng mga dukha. Mga kapanalig, ang pagtitiyak sa malinis na hangin, tubig, ng mabuhay ng maayos ang mga pamayanan ay tungkulin nating lahat. Ipinapaalala ito sa Genesis 2:15 na kung saan sinasabing ang tao ay inilagay ng Panginoon sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin, pangalagaan. Marami ng teknolohiya para pangasiwaan ang ating mga basura. Pero naniniwala tayong nagsisimulang responsibilidad na ito sa bawat isa sa atin. Walang mga tambakang puno ng panganib kung kontrolado natin ang ating pagkukonsumo. Kapanalig, maging responsabling katiwala tayo ng Panginoon. Hindi tayong may-ari. Tayo lang po ay mga manager. Tayo lang ay mga lingkod ng Panginoon.
Naway makita po natin ang environmental crisis ay krisis din ng pananampalataya. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.